Hi Libra, ito na po ang inyong reading. Anong kailangan nyong marinig? Guidance, advice, messages right now, payo na kailangang marinig ng isang Libra bago pa man po matapos ang taong ito, 2025. Anong kailangang guidance? Energy check tayo guys. Sasamahan natin ito ng hashtag na proud ako sa'yo. Hashtag proud ako sa'yo. Mula dito sa ilang pinagdaanan nyo sa taong ito, anong kailangang marinig ng isang Libra? Guidance po. Message. Ayan. Hindi pa ako umangat na. Hindi ating pipigilan. The Lovers. Perception. Okay. The Lovers, guys. Tinapos tayo. Usaping pag-ibig, relasyon, or relationship-wise, napakalawak niyan. Usaping pamilya, kaibigan, kung kayo mga single, partnership in life, may mga paniniwala ba kayo or perception na umangat dyan? May nabago ba? Or higit ba kayong pinagtibay ng ilang pagkakataon ngayong taon? May ilang test ba dyan? Actually, check natin. Astrologically, yes po, nitong mga nakalipas na buwan, yung test na na-mention ko, sobrang mag-a-apply. Si Saturn, si planet Saturn ay nag-transit sa inyong mga 7th house of relationship, the Lovers. Partnership, kung ito'y may patungkol sa business. So, maaaring merong ilan kayong kinaharap dyan. Nagbigay diin ba ang usaping relasyon? Partnership this year, kung saan nahigit kayong pinatatag o iniwanan ng aral. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Patuloy kayong nag-grow. Proud ako sa iyo kasi patuloy kayong lumalago sa inyong mga paraan. Hindi nyo pa man yan mapagtanto ngayon para sa inyong sarili, Libra. Pero parang merong kaliwanagan dyan. Umaangat, nag-increase, nag-level up yung maturity sa mga bawat pinagdadaanan or pinagdaanan nyo the past months this year. Libra, kuha tayo ng guidance. Payo na kailangan mong marinig. Bakit ito umangat? Guidance po para sa mga taong ito. Message. The Tower, ito ilang unexpected. Bumagsak kasi kanina rin yan before your sign. Unexpected challenges, events, or surprises ng buhay na wala naman talaga tayong control sa lahat ng bagay, pero narito yung control mo na panghawakan, patuloy mong pinangahawakan. Saan ba kayo ginulat ngayon? Sa pag-ibig ba? Or sa relasyon? Sa ilang pagkakataon na hindi naging okay? Travel, meron bang ganon? Or pagdating sa inyong learnings? Education? May mga namulat ba dyan? The perception. Para sa ilan marahil ay merong nagliwanag, umangat ng katotohanan, or merong na-reveal ng mga impormasyon, balita, nagulat, ginulat ba kayo ngayong taon ng ilang pagkakataon, guys? Libra, the Queen of Pentacles, the Tower. Pero, yan naman po ay, sabi ko nga, maganda na napaangat, okay? Kailangan mangyari ang mangyari dahil yun ay itinakda. Wala tayong control. Ano man yan, nabago man ang inyong paniniwala or pagtitiwala. Pero andito pa rin yung pagtanggap, pagmamahal. Alam ko may hugot, depende ito sa inyong pinagdaanan. Tayo po ay general reading sa mga nakalipas na buwan. Higit kayong nag-mature. Parang sabi ko nga, lessons learned in life ang umaangat sa inyo. Mas pinagtibay kayo sa inyong samahan, relationship-wise, family, friendship, lovers. The Lovers ay narito. Opo. Eto na. At pa tayo. Parang may ilang eye-opening experiences akong nakikita. Ay, kita mo may mata dyan. Namulat ka sa katotohanan. At napaangat nyo ang katotohanan. At dito may suporta. Patuloy nyong sinuportahan ang isa't isa. Kahit pa sa mga pagkakataon na hindi naging perpekto ang ilan. Ito, pagdepende ito sa enerhiya ng bawat isa, the Queen of Pentacles.
pagtutulungan. Sa kabila nung minsan, ginugulat tayo, may ilang surprises. Minsan, nakakapagod na energy sa paligid. Pero patuloy kayong naniwala, patuloy kayong lumaban. Proud ako sa'yo, Libra. Kasi nanaig sa'yo ang pagmamahalan. Wow, may may rumarhyme si Moonsha. Ay pa tayo. Libra, masyadong seryoso ang mga sitwasyon. Libra, anong payo ang kailangan mong marinig pa? Bago pa man matapos ang taong ito, excited ang baraha, patawarin po. Six of Pentacles, patuloy na pagbibigay. Sabi ko nga, pagtanggap, pagpapatawad, ganun yung energy, guys. Balance is the key pa rin. Kita mo may skill yan. You're all about balance, Libra. Nang walang pagkakulang or pagkasobra. Proud ako sa'yo kasi the lovers! Ay, napapatulala si Moonchild. Sextile 6, connected din ito sa pagiging healthy nyo. Health-wise, hindi isang medical advisor si Moonchild. Physically, mentally, emotionally, meron ba kayong patuloy na yung workout dyan? Patuloy na pinapatatag din. Financially, andito na lahat. Patuloy kayong nagsikap, patuloy kayong nag-focus, eyes on the prize. Para saan? Sa mga mahal nyo, sa mga taong pinapahalagahan nyo. The lovers, guys, sa oracle, the lovers. Love, love, love. Love is the key, love is the answer. Ito yung patuloy na ginamit nyo ngayong taon. Proud ako sa'yo. Kasi pinaangat nyo ang inyong mga puso. Sa kabila, minsan, syempre, wala namang perfect sa buhay. Sa kabila nung minsan, ginugulat tayo ng mundo. Or minsan, hindi ito yung gusto nyong makita sa isang sitwasyon. Pero may pagyakap sa pagkakaiba, may pagbibigayan. Wino-work out, pinagtutulungan ang ilang problema or ilang tensyon sa pamilya, sa kapareha, or sa negosyo. Narito po ang lahat. Balance, super balance. Kahit pa Moonchild, hindi. Sobrang imbalance ko. Ang dami kong relapses this year. Hindi naging okay. Hindi ko na-handle ang mga sitwasyon. Hindi mo pa man yan ma-realize na panghawakan mo, Libra. Andito na nga tayo eh. Eto na. Ayan. Nakaabot na tayo last month of the year. Bago pa man matapos ang taong ito, pinapaalalahanan ka ng baraha. Na proud ako sa'yo kasi ang galing mo. Ito, isa mo, hinandal mo ito. Hindi mo pinigilan, hindi ka nagpigil. Sumabay ka rin sa agos ng buhay with the Tower. Na ginamitan mo ng pagmamahal, yung bawat aksyon, desisyon mo sa buhay. Hindi naging okay for some of you. Marahil may ilang, sabi ko nga, eye-opening experiences ang naganap. Higit kayong naging mature this year. Or pinamature ng buhay ngayong taon na ang ganda. Love, 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 guys. Sabi ko nga, meron mang ilang challenges sa buhay relasyon. Yan ay stepping stone. Hindi nyo pa man yan makita, stepping stone po yan para sa higit nyong ikasasucess. Sa relationship man or work, andito na lahat, guys. Okay? Ay ba tayo, Libra? Anong payo pa ang kailangan marinig ng mga taong ito bago matapos ang taon? 8th house. 8 and 8. When it comes to your money, affection, andyan din. Meron bang, for some of you, meron ba talagang na-reveal? Connected din po kasi yan sa ilang mysterious secrets. Okay. Yung energy. Meron ba kayong nakita? Meron kayong ilang paniniwala na nabago or napatatag ngayong taon? Meron bang, for some of you, merong ilang pinagdaanan na, kumbaga, meron bang umalis, lumisan na sa inyong buhay? Ganun yung energy na kukuha ko. At dito, parang naiba yung perception nyo sa salitang pagmamahal. Parang mas naging malalim yan. 8th house, may pag-intense, extreme po yan. Pero sumabay kayo sa ilang transitions, transformation.
Okay, kung ito na yung pinaka-advice, Libra, patuloy na pagsabay sa mga pagbabago na inihahain ng universe sa inyong life. Yes po. At pa tayo, anong kailangan marinig? Tayo. North Node, moving forward. Ang energy, this is about your future. Kung ano man yung mga, parang this year may pagbibigay din sa maturity, guys. Kasi nga, maaring tinas ang inyong mga buhay relasyon. At ngayon ay pinatatag kayo, lalo kayong pinatatag po ng ilang pagkakataon. Proud ako sa'yo, Libra. At yan ay nasabayan mo. Sa hindi man madali, okay? For some of you na workout nyo, naayos nyo, nabigyan ng solusyon, resolution. Kasi nga nang ibabaw ang pagtanggap, pagmamahal. At yung mga aral na yan, this year, Libra, gamitin mo yan. Patuloy mong paangatin at gamitin sa mga susunod na yugto na ito ng iyong buhay. Sabi ko nga, kung ano man yung pinagdaanan nyo or kung ano man yung pinunla nyo this year, it could be a stepping stone to your success patungo sa ikatatagumpay mo pa. Continue na sundin kung ano sinasabi ng inyong mga puso, malakas ang inyong mga pakiramdam. Always listen to your intuition and follow your heart. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na alam ko may hugot pa bago pa man matapos ang taong ito, 2025, Libra.